Biglang nabuhayan ng loob si Carol nang marinig niya sa telepono ang tinig ni Wilfred. Habang patagal ng patagal ang pagkawala ni Wilfred, unti-unti nang nararamdaman ng anak niyang si Leah ang kakaiba. Sa mga unang araw, umaasa pa siyang babalik ang kanyang Super D, ang lalaking lagi niyang kausap, nagbibigay ng saya at pag-asa. Ngunit habang lumilipas ang mga araw at linggo, napapansin na niya, hindi na ito nagre-reply sa mga mensahe niya. Ang dating mabilis magpadala ng sagot, ngayon ay tila naglaho na parang bula. Hindi niya alam na si Wilfred, ang itinuturing niyang Super D, ay kasalukuyang nagpapagaling sa bahay ni Tiago matapos ang isang tangkang pagpatay sa kanya. Samantala, sa presinto, ipinahayag ni Police Tiago na nasa kanya ang pangangalaga kay Wilfred. Wala pa rin siyang ipinaalam kahit kanino dahil nais niya munang malaman kung sino ang nagtangka sa buhay ng lalaki. Gusto niyang makasiguro na kapag lumabas si Wilfred, ligtas ito at hindi makikialam ang sino man upang hadlangan ang pag-usad ng investigasyon. Sa ilalim ng kanyang pangangalaga, tahimik na nagpapagaling si Wilfred. Ngunit ang mga mata niya ay puno ng galit at pagnanais na makamit ang hustisya sa nangyari sa kanya. Habang nagpapatuloy pa ang mga pangyayaring ito, sa kabilang banda naman, nagsisimula ng makaramdam ng kaba si Carol matapos niyang madiskubre ang isang nakakagulat na bagay. Ang pagkakatanim ng hidden camera ni Dennis sa dollhouse ni Leah. Nagbago ang lahat. Ang lalaking dati niyang inaakala na mabait, maalaga at mapagkakatiwalaan, ngayon ay unti-unti nang nagiging dahilan ng kanyang takot. Hindi niya lubos maisip kung bakit kailangang manmanan ni Dennis ang isang bata, lalo pa at sa loob mismo ng kanilang tahanan. Mula doon, naging mailap si Carol kay Dennis. Sa bawat pagkakataong magtatangkang lumapit si Dennis, palihim siyang umiilag. May mga sandaling hindi niya sinasadya, gaya ng aabutin na ni Dennis ang kanyang bag at bigla siyang napaatras. Tila may pagdududa o pagkadiri. Bagaman sinubukan niyang itago ang kanyang pag-iwas, alam niyang mapanuri si Dennis at madali nitong mapapansin ang kanyang mga kilos. Ilang araw ang lumipas, sinubukan ni Carol maging mahinahon at huwag magpahalata. Ngunit hindi na niya mapigilang magtanong. Gamit ang tahimik ngunit matatag na boses, tinanong niya si Dennis kung saan ito naroroon nang mga panahong na aksidente si Wilfred. Agad na nagpalusot si Dennis, nagbigay ng mga dahilan at paliwanag. Ngunit kahit anong sabihin ito, hindi na mapawi ni Carol ang hinalang bumabalot sa kanyang isipan. Pag-alis ni Carol, nagbago ang anyo ni Dennis. Ang dating kalmado at mapang-akit na muka ay napalitan ng pagkabaliw at galit. Pagpasok niya sa loob ng kotse, sinira niya ang mga bulaklak na dala niya para kay Carol. Ang kanyang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan. Galit, selos, at takot na mawala ng kontrol. Unti-unti niyang nararamdaman na nalalantad na ang kanyang mga kasinungalingan at sa bawat paglayo ni Carol, mas lalo siyang nauubos sa loob. Sa bahay naman, sinubukan ni Carol magpakatatag. Kinausap niya si Manang Pilar at ipinagtapat ang kanyang mga hinala. Malakas ang kutob ni Carol na si Dennis ang may kinalaman sa pagkawala ni Wilfred. Ngunit sa kabila ng kanyang pagdududa, alam niyang hindi sapat ang hinala lamang. Kailangan niya ng ebidensya, matibay na katunayan na magpapatunay sa kasamaan ni Dennis. Nabanggit din niyang sana ay may taong makakapagsabi sa kanya ng katotohanan tungkol sa nakaraan ni Dennis. Doon nagsalita si Manang Pilar. Ibinunyag niya na may isang tao na matagal nang nakakakilala kay Dennis. Ngunit sigurado siyang hindi ito ikakatuwa ni Carol. Si Ronnie. Ipinaliwanag niya na si Ronnie at Dennis ay matagal nang magkakilala. Marahil mas malalim pa ang pagkakakilala ni Ronnie sa tunay na ugali ni Dennis sa kahit na sino paman. Sa una, nag-aalangan si Carol. May masamang alaala siya kay Ronnie, mga di magandang pangyayari sa nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito,
Hindi na personal na emosyon ang nangingibabaw sa kanya. Ang tanging mahalaga ay ang hustisya at katotohanan. Kaya't nagdesisyon siyang tawagan si Ronnie at ayain itong magkita sa isang restaurant. Pagkikita nila, mabilis na nawala ang mga alanganin. Pareho nilang alam na may isang tao sa likod ng lahat ng kaguluhan. Ito ay si Dennis. Sa maikling pag-uusap, nagkasundo silang magtulungan upang makakalap ng ebidensya laban sa kanya. Si Ronnie, na mismong naging kaibigan ni Dennis, ay may mga alam na hindi pa nabubunyag. Si Carol naman, bilang biktima ng kanyang panlilinlang, ay may lakas ng loob at determinasyong wasakin ng kasamaan nito. Mula sa puntong iyon, nagsimula silang kumilos ng palihim. Nagbabaka sakaling mahuli si Dennis sa sarili niyang bitag. Ilang araw pang lumipas at habang patuloy ang investigasyon ni Tiago, biglang nakatanggap si Carol ng tawag mula sa isang hindi inaasahang numero. Sa kabilang linya, maririnig niya ang mahina, ngunit pamilyar na boses. Si Wilfred. Nabuhay ang pag-asa ni Carol. Ikwinento ni Wilfred ang lahat, kung paano siya binaril ni Dennis, kung paanong halos mawalan siya ng buhay, at kung paano siya nakaligtas. Ipinahayag din ni Wilfred na bago siya barilin, natuklasan niya ang mga ebidensya sa bahay ni Dennis, mga dokumento, larawan, at ilang gamit na nag-uugnay kay Dennis sa mga nangyaring krimen, kabilang na ang pagkamatay ni Joy at ang pagtatangka kay Ronnie. Ibinahagi rin niyang nakita niya mismo ang galit ni Dennis noong malaman nitong muling nagkikita sina Carol at Ronnie. Pagkarinig ni Carol sa lahat ng iyon, tuluyan ng nagkadugtong-dugtong sa kanyang isip ang mga pangyayari. Ang mga misteryosong kilos ni Dennis, ang hidden camera sa dollhouse ni Leah, ang kanyang pag-iwas tuwing mapag-uusapan si Wilfred, lahat ay patunay na siya nga ang may kinalaman sa lahat ng kaguluhan. Sa puntong iyon, naging malinaw na kay Carol ang lahat. Hindi na ito tungkol sa personal na damdamin o relasyon. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng kanyang anak at sa paghinto ng isang mapanganib na tao. Ilang araw lamang ang lumipas, nagsagawa na ng operasyon ang mga pulis. Isinagawa nila ang paghuli kay Dennis sa mismong bahay niya. Wala na siyang kawala. Natagpuan sa kanyang pag-aari ang ilang ebidensya, kabilang ang mga nasunog na papel, mga larawan ni Carol, at ilang bagay na konektado sa pagkawala ni Wilfred. Sa huli, bumagsak ang mundo ni Dennis. Ang mga ginawa niyang pagtatago, panlilinlang, at pagmamanipula ay nauwi sa pagkahuli. Ang taong akala niyang mapapaikot niya sa mga salita ay siya ring naging dahilan ng kanyang pagbagsak